Kaugnay ng ulat na yan, makakausap natin si Presidential Communications Operation Office Secretary Sonny Coloma. Magandang tanghali po, Secretary Coloma. Magandang tanghali naman sa iyo, Sandro. Opo, Secretary, ito nga po, nabalita po na yung kanina po, yung Bureau of Customs po, na-hack yung kanilang website. And ng past few days naman po, yung PNP and MMDA po, ang mga na-hack na websites. And ang solution po na nasabing ibibigay po ay yung government po yung mag-host ng mga websites ng mga ahensyang ito. Bakit po ito yung nakikitang way para po maiwasan ang pag-hack nila? Ang layunin natin, Sandro, ay patatagin ang seguridad ng mga government websites, no? At isa yan, no, sa mga paraan sapagkat doon po sa government-hosted website ay matatag po, no, yung cybersecurity na pwedeng mai-offer nito, no, sa mga ahensya ng pamahalaan. Sir, mas makakatipid po ba tayo dito, or will this be less costly as compared to each agency hosting their own website? Habang ito ay isang konsiderasyon, ano, yung economy, ang mas matimbang na konsiderasyon dyan ay yung integrity and security of the website. Yes. No? Kaya ang lahat ng mga factors na yan ang titignan, no, na para sa desisyon hinggil dyan, Sandro. Secretary, kasi dati naman po, hindi naman po ganito kalaki yung issue tungkol sa mga hackers. Pero parang tila nung ano po yung cybercrime, lalo pong dumami yung mga hackers na to, tsaka lalo silang lumaganap yung pag-hack nila ng mga websites. Tingin niyo po ba may connection ito sa pagpapasa ng batas ng cybercrime? Hindi katakataka at hindi naman extraordinary yung pagkakaroon ng hacking, no, sapagkat ito ay isang natural na feature na, no, ng cyberspace, no. Pero nais nating linawin, no, at ma-emphasize dito, Sandro, no, na kaya po pinirmahan ng ating Pangulo yung batas ay sapagkat naglalayon itong magkaroon ng reasonabling regulasyon sa paggamit ng internet at para protektahan din po ang ating mga mamamayan laban sa paglaganap ng mga cybercrimes, no? Kaya po ang desisyon ng Pangulo ay aprubahan ito dahil katulad po ng kanyang nilahad nung nakaraan, if I vetoed it, then the provisions penalizing cybercrimes will be put in limbo, no? At po inaprubahan yan sa pananaw po ng ating Pangulo, it will do our people more harm than good. Yan po ang mahalaga tungkol dito sa Cybercrime Protection Law. Sir, if these websites po are under the government, is there any assurance that these websites will no longer be hacked pag yung government po yung nag-take over sa kanila? Sasabihin ko lang, Sandro, no, na yung seguridad ng mga website ay patuloy na nilalayon, no, ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Pero wag tayong lilihis dun sa pinakamahalagang issue sa ngayon. Kung bakit ba nagkaroon niyang anti-cybercrime prevention law. No? At uulitin ko, ang dahilan dito sa pananaw ng ating Pangulo, kailangan ang batas na yan para protektahan ang ating mga mamamayan doon sa mga nagsasamantala sa paggamit ng internet. At ito ang dapat na isaisip natin sapagkat yan namang hacking ay natural na hazard, no, na palagian na rin nating dinidepensahan. Sir, huli na lang po, karagdagang mensahe po para sa mga manonood. Yun po, no, mga mamamayan ang sumusubaybay dun sa magiging kahinatnan, no, ng kasalukuyang talakayan sa Korte Suprema. Umaasa po tayo ng ating mga maestrado ay pag-aaralan ng masusi ang isyung ito at magpapasya para sa kapakanan ng sambayanan. Nais lang po natin linawin na ang dahilan ng Pangulo sa paglagda diyan sa batas na yan ay upang may sa batas na at maging epektibo yung mga provision na nagpapataw ng parusa sa mga cybercrimes, no? At sa kanya pong malinaw na paninindigan, ito pong batas na ito ay para sa proteksyon at kapakanan ng ating sambayanan. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, PCOO Secretary Sonny Coloma, at magandang araw po sa inyo. Maraming salamat, Sandro.